Ayon kong Hey Fat Choy, mga katunay. Ayan. At tayo'y magbibigay uli ng reaksyon. Siyempre, etong bibigyan ng reaksyon natin ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, Feed Your Mind in Inc. Okay. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Pahayag ni Senator Trillanes kung bakit hindi na tatakbo kahit anong posisyon sa 2028. Ipapahayag Ito, sabi niya, papaliwanag pa? bakit hindi ako tatakbo? Kasi kapag naging presidente si Sara, maging senador man ako, mayor o vice president, it won't matter. Ako unang hahantingin niya eh. Salamat naman, Mr. Ex-Senator Trillanes, at alam mo ang katotohanan. Sko naman. Hanggang ngayon ba umaasa pa siya na mananalo siya bilang senador? Ilang beses na alam ko pangalawang beses na niya na tumakbo na senador noon, di ba? Natalo siya pareho. Correct me if I'm wrong, mga katunay. Tapos yung natalo siya pareho, bumaybay na siya sa pagiging mayor. Di ba? Nilabanan niya ang mga malapitan sa pagiging mayor na alam nating isa sa mga malalakas dyan sa Caloocan. At talaga namang meron din namang pinatunayan. Eto, sisingit sa Caloocan, wala namang nakikitang pinatunayan. Sa Senado nga lang, wala naman tayong nakitang pinatunayan yan. Diba? Puro panggugol na sa Senado. Puro paninita, puro Duterte. Tapos maglilingkod ka sa Caloocan. Abay, mahiya naman tayo sa mga tao sa Caloocan. Diba? Ano yung pag ikaw halimbawa, ikaw maging mayor sa Caloocan, ano? Tatapik mo, Duterte. Diba? O kaysa sa'yo, hindi mo malapitan na lang iboboto nila. Diba? Baka ikaw naman, kumandidato ka pa sa susunod na mayor uli doon, madala ka naman. Maraming magagaling na pwedeng maging mayor at mayor doon sa Caloocan. Bukod sa iyo. 'Di ba? Ano na yung sabi niya na pag natalo si Hontiveros na presidente sa 2028, hindi na daw siya titira sa Pilipinas. O hindi ko na, or kung manalo si Sara, matalo si Risa, hindi na siya manirahan sa Pilipinas. Kapag sa 2027, kapag si BP Sara ay hindi na impeach, di ba? Sa 2027, malalaman na natin yun eh. No, kapag hindi siya na-impeach sa mga panahon na yun, kapag 2028 na, 2027 pa lang, mga ibang bansa ka na. Kasi sa totoo lang, yung sinasabi niyang nonsense din, parang gano'n, na kung maging senador siya, huwag ka nang mangarap na maging senador. Sa totoo lang, no, kay Trillanes, mas maraming worth na maging senador kaysa sa'yo. Mas maraming bagong senador na pwede naming iboto kaysa sa'yo. Na alam namin na talagang matalino, may magagawa sa Senado. Kasi yun ang hinahanap namin. Yun ang dapat hanapin nating lahat. Yung may magagawa sa Senado, sa taong bayan. Hindi yung puro personal na galit, personal na interest lang ang pinapakita sa Senado. Hindi dapat ganon. 'Di ba? Ang gusto namin ay yung makakapaglingkod sa bayan. Kaya tayo maging matalino tayo sa eleksyon sa 2028. Dapat mag-isip tayo, mga katunay.
Isipin natin kung sino yung mga tao na talagang may magagawa. Hindi yung dahil maganda yung sinabi nitong taong to. Hindi yung dahil magaganda yung pangako nitong taong to. Hindi dahil sikat itong taong to. 'Di ba? Kundi pag-aralan natin. Halimbawa ngayon, malalaman natin kung sino-sino yung mga tao na may posibilidad na tumakbong senador sa 2028. Pag-aralan natin kung ano ang ginagawa nila ngayon. Kung ano ba, tumutulong ba sila, kung ano ang background nila. 'Di ba? Bago natin sila iluklok, bago natin sila iboto. Hindi yung boto lang tayo ng boto. Dapat mag-ingat na tayo eh. Para umangat ang Pilipinas, sa totoo lang, nasa mga tao rin ang susi. 'Di ba? Kasi tayo rin ang pumipili ng iboboto natin. Ngayon kung mga ganito na naman ang mananalo sa 2028 kapag ito tumakbo, alam nyo na mangyayari. 'Di ba? Puro na naman Duterte, Duterte, Duterte. Kung 24 ang senador, sayang yung sayang yung spot. Sayang yung isang spot niya do sa 24 na yun. Na sana ibinigay na lang sa iba. Sa US na lang daw. Oh, ito na, connecting the dots. Ano to, tatakbo sa US? Takot pala siya na hahantingin ni VP Sara. Diyos ko naman to si Trillanes. Ano naman yung hahantingin ka ni BP Sara? Unang-una ha, sundalo ka. 'Di ba? Diyos ko naman. Natatakot ka, sundalo ka. Ang sundalo, alam natin, yung mga kasundalahan natin, talagang matatapang yan. Kaya ka nga nagsundalo eh. Dahil talagang buo ang loob mo. Gusto mong maglingkod sa bayan. 'Di ba? Hindi naman pwedeng maglilingkod ka sa bayan, magiging sundalo ka na duwag ka. Ibig sabihin, natatakot ka kay BP Sara? Natatakot ka sa mga pinaggagawa mo sa mga Duterte? Ngayon, hindi ka natatakot kasi alam mo sa sarili mo na spoiled ka ngayon at kinukonsinti ka ng ano ngayon. Diba? Ng ano ngayon? Kinukonsinti ka. Diba? At saka sa totoo lang, mali yung sinasabi ni Trillanes na na hahantingin siya ni BP Sara. Bakit ka hahantingin ni BP Sara? Bakit sasayangin ni BP Sara yung oras niya sa'yo? Diba? Si PRRD nga eh. Hindi ka hinanting eh. Walang nangyari sa'yo nung senador ka, banat ka ng banat kay PRRD. May nangyari ba sa'yo? Kiniliti ka ba ni PRRD? Hindi. Hindi ka naman niya pinapansin eh. Hindi ka niya pinakulong. Samantalang na kay PRRD ang power para ipakulong kayo na bumabanat sa kanya bilang presidente. Eh lahat nga ng bumabanat kay PRRD, nung presidente si PRRD, hindi niya pinakulong. Sinasabi lang ni PRRD, malaya kayong tirahin niyo ako ng tirahin, karapatan niyo yan. Sabihin niyo kung ano yung opinion niyo sa akin, yun ang maganda. Hindi yung katulad ngayon, pag nagsalita ka ng hindi maganda, ipapatawag ka sa kongreso, ipapakulong ka. Diba? O, tignan niyo pinagkaiba ni PRRD. Kaya yung sinasabi mong hahantingin ka, napakalabo nun. Kumbaga kathang isip mo na lang yun eh. Kumbaga sa sarili mong multo na ginawa, ikaw yung natatakot. Takot na takot ka sa sarili mong multo. 'Di ba? At saka isa pa, siguro kulong. Kasi syempre, no, meron kang mga libelous na salita, 'di ba? Sa mga Duterte na below them, meron kang mga ibinintang sa kanila na mga matitindi. Yun pa pwede. Nahabuling ka, huntingin ka. Hindi Duterte ang hahanting sa'yo. Yung magbibigay ng sumpi na, ano ba? Humanda na kayo. Sino pa yung hahantingin? Torre, yung group effort, sina Abante. Hindi naman si VP Sara yung hahanting sa kanila. Dadaanin pa rin ni VP Sara sa legal na proseso yan. Lahat ng mga dapat managot at lumabag sa batas sa patakaran ngayon na nangyari sa mga Duterte, siguro mananagot. Pero naaayon sa batas. Hindi yung para huntingin sila na may mangyayaring masama sa kanila.
Diyos ko naman. Takot na sila ngayon. Ay, nako. Ang tanong, kung tatakbo siya, mananalo ba? Yun ang unang tanong. Basa tayo sa mga comments, ha? Janice Vito, alam mo na pala eh. Raymond Mananday, bugok ka. Di ka mananalo, oy. Isa pa, gawain mo yan kasi, kaya ka takot. Yun ang tanong. Oh. Hindi nga siya nanalo sa Caloocan, itong midterm election. Kasi he was born in Caloocan. Nabasa ko yung kanyang short biography. Born in Caloocan pala talaga siya. So, ilang beses na ba siyang tumakbong senador na natalo? Ay, isa pa o kadalawa na? Parang nakikita niya hindi na siya pwede sa national position. Oh. Kaya sinubukan niya yung kumandidatong mayor. I don't know, yung kanilang party list, Magdalo. Hindi na nakapasok. Wala naman atang hindi na nananalo ang Magdalo. Hindi na nananalo yung Magdalo party list. Diba? Wala na. Dahil wala na eh. Noong una, okay pa naman tong si Trillanes. Oo. Binubutuhan ng mga sundalo. Ako sa totoo lang, nung una, no, ako bilib ako dyan, natatapangan ako sa dating niya. Baga idol ko Magdalo nun eh. Sila eh. Kaso nung tumagal, eto eh, para namang, ako ayoko magsalita ng ganito, pero parang ikaw naman, parang ikaw yung sumira sa Magdalo. Ikaw yung nakasira eh. Diba? Yung sa mga pinaggagawa mo. Parang nawalan ka ng prinsipyo, nawala na sa iyo yung prinsipyo ng pagiging sundalo. Diba? Hindi na kasi para sa bayan yung pinaglalaban mo. Yung gusto mo ipakulong ang mga Duterte, gusto mong ireklamo ang mga Duterte, hindi para sa bayan yan, sa sarili mong interes yan, sa sarili mong galit yan. Kasi kung ikaw lumalaban ka para sa bayan, kung lahat ng pinaglalaban mo ganyan, para sa bayan ako. Kaya ginagawa ko to. Eh di dapat yung mga sangkot sa flood control project, ini-issue mo rin. Binabanatan mo rin. Hinahanapan mo rin ng Eh bakit mga Duterte lang? Halos sinasampal na nga yung problema ng flood control project na siguro nahahagip na yung mukha mo. Hindi mo pa rin pinapansin. Diba? Kaya hindi mo masasabi na pinaglalaban mo yung bayan dahil sa ginagawa mo. Pinaglalaban mo yung taong bayan dahil sa pinaggagawa mo. Hindi para sa mga tao pinaglalaban mo. Para sa sarili mo at sa kaligtasan mo. Dahil ikaw na mismo nagsasabi. Diba? Natatakot ka na magkaroon ng posisyon ng mga Duterte. Dahil baka balikan ka. Kita mo natatakot ka sa sarili mong multo na hindi mo naman alam kung gagawin sa'yo. Diba? Mga men and women in uniform yan, okay siya na una. Nasira na lang siya nung lantaran niya ng kinontra ang mga Duterte. Kaya ito, may gaba ngayon yung nangyayari sa kanila na habang sinisira nila si BP Sara, lalong nagniningning si BP Sara, lalong napapamahal si BP Sara dahil sa mga paninira. Yes. Kaya in a way, pasalamatan natin itong grupo ni na Trillanes, De Lima, Percy Sendanya, Pontiveros, yung si Father Plabano, sino pa dyan na palaging may Franz Castro. Parang sila eh, yung gold. So, sa totoo lang kasi, malaki yung naitutulong ng ginagawa nilang tirada kay sa mga Duterte kay BP Sara. Dahil sa ginagawa ng mga to kay BP Sara, lalong hindi nalilimutan ng tao si VP Sara. Diba? Define mo by fire, lalong maging pure yung gold. Yung diamond, parang linisan mo, kiskisin mo ata eh. Para malalong mag-shine, kiskisin mo. So, itong sina Trillanes and company, sila yung taga-kiskis kay VP Sara. Kahapon, may nakausap ako sa isang mall, mga diehard supporters. Naglalakad ako, exercise. Mamaya, yung mag-asawa, Sir, sandali lang. Kayo ba si Makanas? Yung vlogger. Diba? Oo. Ay, nanonood kami sa inyo. Die hard Duterte kami. Ano bang plano natin? Tanong sila. So, napag-usapan namin yung mga ginagawa nilang paninira kay BP Sara, lalong nagniningning si BP Sara. Yes, tama, General. Sa loob ng isang mall. Kaya,
Sige, sirain nyo lang. Ano pa yung, I hope, totoo itong post ni Attorney Trixie Angeles, nabasa ko kahapon. Meron daw internal survey na ginawa ng kampo ng administrasyon, Marcos ba? Para tignan nila, gaano ba talaga kalakas si VP Sara? Gaano kalakas din o kahina si BBM? Ano ang sentimento ng taong bayan tungkol sa impeachment? Oh. Ayun, may resulta na daw. Sa sila. Super lakas si VP Sara. Higher than expected kasi 60 plus % yung rating ni VP Sara. Hindi naman nabanggit ano yung rating ni BBM. Tapos, nakita nila na ayaw ng mga tao na ma-impeach si VP Sara. Oh, kumbaga parang pinatunayan na nila sa sarili nila kaya nagkaroon sila ng ganung survey. Kasi para sigurong hindi sila naniniwala eh. Talagang hindi tayo magpa-survey para mapatunayan natin sa sarili natin na talagang tingnan nga natin kung malakas. Baka mamaya kwentong lugaw lang yon. Eh, yan nga, sinabi ni General. Oh, may balita na ganyan pala kalakas. Si BP Sara. O ngayon, nalaman na nila. Eh, di wow na. Yung survey na yon nag-leak sa mga kongresista. Kaya ang mga kongresista daw ngayon, alanganin na ayaw na nilang suportahan ang impeachment ni VP Sara. Ayun lang, yun. Hindi, sa totoo lang talaga, no? Dapat marunong kang mag-isip eh, bilang kongresista, bilang senador. Kung ikaw, mahal mo yung katungkulan mo, gusto mo pa rin maglingkod, gusto mo pa rin maging kongresista, gusto mo pa rin maging senador, lagi kong sinasabi, huwag yung present ang isipin mo, yung future ang isipin mo. Kasi kung yung present ang isipin mo, halimbawa, yung mga issue na para bumoto sa impeachment ni VP Sara, binabayaran ka. Ganon, syempre boboto ka. Tapos hindi naman matutuloy yung impeachment. Tapos yung pangalan mo lalabas na sa mga bumoto. Eh di nasisira yung pangalan mo dahil alam mo si VP Sara ay malakas sa mga tao. 'Di ba? Kaya dapat talaga is maging matalino ka. Inaalam mo kung sino talaga yung malakas sa tao. Kasi kung makikita mo, mararamdaman mo na malakas sa tao itong taong to. Alam mo na sa sarili mong 101% na pwede siyang manalo sa eleksyon. At kapag nanalo siya sa eleksyon, syempre yung mga taong bumoto sa kanya, hindi ka iboboto. Kung bumoto ka kay VP Sara na gusto mo siyang tanggalin. Diba? Ganun yun. Kaya talagang dapat ka mag-ingat. Dapat talaga na isipin mo muna bago ka gumawa ng hakbang. Lalong-lalo na ngayon is 2026 na, 2027, malapit na 2028. Kapag hindi pa rin nakalusot yung impeachment na yan kay VP Sara, eh di yari ka na. Diba? Ikaw mismo yung sisira sa sarili mong political career. Kasi ang kinakalaban mo yung tao. Yung tao na malakas sa taong bayan. Diba? Tandaan mo, ang bumoboto eh ang taong bayan. Kaya nga yung PI na yan, yung mga isinusulong nilang Prime Minister na yan, kaya ayaw nilang magkaroon ng eleksyon kasi alam nila ang taong bayan kung sino ang iboboto. So para mangyari yun, yung nagiging chismis na ganyan, na magkaroon ng ganito para mawala ng eleksyon, ginichismis yung ganyan, para sa akin, nakita ko, siguro baka gusto nila na mawala ng eleksyon, tapos sila na lang magpilian kasi kapag tao ang bumoto, hindi sila mananalo. Alam nila sa sarili nila yan eh. Hindi lang nila inaamin. Diba? Ganun yan. Alam nila sa sarili nila yan. Hindi sila mananalo kay BP Sara. Kaya bilang politiko, kung gusto mong i-continue ang pagiging politiko mo, matuto kang makiramdam. Kumbaga matuto kang sumayaw sa tugtog. Hindi yung puro present lang ang iniisip mo. Dapat pati yung future. Yung future ang kailangan mong isipin kung ano ang mangyayari sa kinabukasan mo. Diba? Kaya sigurado marami nang nag-iisip ngayon ng future. Lalo na yung mga re-electionist. Oh, diba? Lalo sa Senado. Oh. Kaya itong si Congressman Lawrence Defensor, Deputy House Majority Leader, umamin na siya sa isang interview na mahirapan sila na makakuha ng 1/3 of congressmen who will endorse the impeachment of VP Sara dahil pinag-iisipan nila yung kanilang political career sa 2028. Sino ba? Kung ako ang kongresista? No way.
Lalo na ngayon, wala namang padulas daw. O, sabi ni Congressman Toby Chanco, hindi ka tulad last Oo. year na mayroong budget sa Yun nga mga naging pumirma. chismis, wala nang padulas, di ba? Ngayon, wala na. Bakit pa ako pipirma? So, galingan nyo, Mr. Ex-Senator Trillanes. Talunin nyo si Pipi Sara para hindi kanya hahantingin. Good luck sa iyong pagtatago kung sa... Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Balita TV. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.